Maximals, Autobots, roll out! Aerial fight! Is a fight you want? You got one. Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang science fiction action film na tinatawag na Transformers: Rise of the Beasts. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Jonil Mampusti, Daisy Escobar, Lady Alaham Anan, Ezra Monica Golonan, Krista Alazors, Renilito Rodriguez, Uncle Paul from Iligan City, Ivan de la Cruz from Elo, James Joel Berts from Indang Cavite, at Raydelia Flaviano at De Pedro family. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Nagsisimula ang Transformers: Rise of the Beasts sa isang pagbabahagi ni Primal tungkol sa isang sinaunang alamat, ang kwento ni Unicron, isang madilim na Diyos na sumisira ng mga mundo. Papalapit na si Unicron sa mundo ng mga Maximal, dala ang kanyang layuning wasakin ito. Ipinadala niya si Scourge at ang kanyang mga alagad upang kuhanin ang makabagong teknolohiya ng mga Maximal na tinatawag na Transwarp Key bago tuluyang lumunin ang mundo. Dumating si Scourge sakay ng isang maliit na barko, hindi nagtatago sa isang alt mode, at agad na nagbanta. Sina Cheetor, Air Azor, Apolink, at Primal ay naghahanda na tumakas. Bilang kasalukuyang pinuno ng mga Maximal, si Apolink ang nagutos na gamitin ang Transwarp Key para makatakas sila. Nanatili siya upang harangin si Scourge at bigyan ng oras ang kanyang grupo. Bago sila tuluyang magkahiwalay, pinasa ni Apolink ang pamumuno kay Primal bilang bagong leader ng Maximal. Your time to lead the Maximals. Optimus, Primal. Give me the Transwarp Key, and he will spare your home. We'd rather die than let him reach other planets. So be it. Sumiklab ang matinding labanan sa pagitan ni Apolink at Scourge. Ngunit nanag si Scourge gamit ang kanyang dambuhalang espada. Tinamaan niya ng fatal blow si Apolink at agad itong napatay. Sa kabila ng trahedya, nakatakas ang iba pang Maximal sa pamamagitan ng Transwarp Portal patungo sa isang tila sinaunang bersyon ng Earth. Sa kabilang dako, iniutos ni Unicron sa kanyang hukbo na hanapin ang susi sa buong kalawakan. Kapag nakuha na niya ito, siya na lang ang matitirang makapangyarihan. At sa isang iglap, nilamon ni Unicron ang buong planeta sa ilalim niya. Lumipat tayo sa kasalukuyang panahon, year 1994. Dito natin nakilala si Noah at ang kanyang pamilya. Nahihirapan siyang makahanap ng trabaho para masuportahan ang kanilang pangangailangan, lalo na't may malubhang sakit sa dugo ang kanyang nakababatang kapatid at walang sapat na pera para sa gamutan. Samantala, ipinakilala rin si Elena, isang intern sa museo na may matinding hilig at kaalaman sa kasaysayan at mga artifact. Sa dami ng alam niya, madalas pa nga siyang mas mahusay kaysa sa mga regular na empleyado. Habang sinusubukan muli ni Noah na mag-apply ng trabaho, muli siyang tinanggihan dahil sa umano'y problema sa pakikitungo sa ibang tao, isang epekto ng kanyang military background. Balik sa museo, napansin ni Elena ang isang eskultura ng ibon na may kakaibang simbolo at ukit. Isa raw itong artifact na nakuha mula sa isang auction. Nang may sensinang pinag-aralan, napagtanto niyang ito ay may simbolo ng Maximal. Habang sinusuri, hindi sinasadyang nabasag niya ito at lumitaw ang isang nagniningning na kristal sa loob, ang Transwarp Key. Bigla itong nag-activate at naglabas ng malakas na enerhiya na agad naramdaman ng Autobots, Decepticons, at mga Maximal. Sa kabilang banda, si Noah ay desperado na talaga para sa pera kaya tinanggap ang alok ng kaibigang si Rick na magnakaw ng mamahaling sasakyan. Target niya ang isang Porsche, na hindi niya alam ay si Mirage pala, isang Autobot. Pagpasok niya sa kotse, nagdalawang isip siya, ngunit huli na ang lahat. Na-detect ni Optimus Prime ang signal mula sa Transwarp Key at agad na tinawag ang lahat ng Autobots. Tumugon agad sina Bumblebee at RC. Habang naguguluhan si Noah sa mga nangyayari, biglang gumalaw si Mirage at isinama siya sa isang nakakabaliw na habulan.
Nagulat si Noah dahil kusa itong nagmamaneho. Nang magsimulang maghabulan ang mga pulis, nag-back out si Rick. Dumaan sila sa mga intersection, gumagawa ng matitinding stunt. Ngunit hindi pa rin sumusuko ang mga pulis. Nagsimula nang makipag-usap si Noah sa sasakyan, at tinulungan siya ni Mirage na takasan ang mga ito. Gumawa si Mirage ng 5 duplicate ng sarili niya para lituhin ang mga pulis. Pagkatapos ng habulan, dumiretso sila sa isang warehouse kung saan unang nakita ni Noah ang tunay na anyo ni Mirage. Sa unay gulat siya, pero agad silang nag-usap at unti-unting nagkaintindihan. Probably a lot for you, huh? Back up! Tough guy. I like that. Some sort of possessed car or something? Nah, that's not real, man. I'm an alien. The name's Mirage. There you go, now we're friends. Dumating si Optimus Prime kasama ang ibang Autobots. Hindi natuwa si Optimus na may kasamang tao si Mirage. Inscan ni RC si Noah at nalaman nilang dating sundalo ito. Dahil dito, nagduda si Optimus. Gusto niyang makuha ang Transwarp Key para makauwi na sila sa Cybertron. Pero ayaw din niyang isapubliko ang presensya nila. Iminungkahi ni Mirage na si Noah na lang ang pumasok sa museo para kunin ang key. Upang kumbansihin si Noah, nag-transform si Mirage sa iba't ibang mamahaling sasakyan, isang Lamborghini at isang Formula isang car, na parang sinasabi kay Noah na maaari siyang pagkakitaan. May plano si Mirage na tumakas din kalaunan. Hindi pa rin kumbinsido si Optimus dahil para sa kanya, inuuna ng mga tao ang sarili nilang interes. Ngunit pumayag siya, kahit labag sa loob. Sinang-ayunan naman siya ni Bumblebee na nagsabing kaibigan niya ang mga tao. Sagot ni Optimus, hindi lahat ay tulad ng isang mabuting tao. Habang nangyayari ito, dumating na rin sina Scourge, Nightbird, at Battletrap sa museo, dahil nasundan nila ang enerhiya ng key. Pumasok si Noah sa loob kasama si Mirage na nag-disguise bilang garbage truck. Dito nila nakasalubong si Elena. Pinipilit ni Noah na ibigay sa kanila ang Transwarp Key, dahil may mga dambuhalang robot na humahabol dito. Siyempre, hindi siya agad pinaniwalaan ni Elena at nagtangkang tumakas. Pero bigla silang inatake ng Terracons. Nagpakawala si Scourge ng 2 freezers na agad humabol sa kanila. Doon na naniwala si Elena at tumakbo na sila kasama si Noah. Dumating ang mga Autobots at sumali sa labanan. Malakas si Scourge at halos hindi mapigilan, pero nakuha ng 2 tao ang pagkakataon na makatakas pababa ng hagdan. Pagkalabas nila, nagpatuloy ang matinding labanan sa pagitan ng Autobots at mga Terracons. Oh, they're flying now? Impossible. I enjoy that look of confusion. Napansin ni Scourge ang mga tao at inutusan ang kanyang grupo na kunin ang susi. Paulit-ulit na inatake sina Noah at Elena, pero pilit din silang pinoprotektahan ng Autobots. Sa gitna ng kaguluhan, nagpakawala si Nightbird ng bomba na sumabog malapit kina Noah at Elena. Nahulog nila ang Transwarp Key. Habang nangyayari ito, muling nakipagdulo si Scourge kay Optimus Prime. Sa pagkakataong ito, talagang pinahiya niya si Optimus at matindi ang pagkakasugat nito. Sa pagkamkam ng Terracons sa key, sinubukan ni Scourge na tuluyan ng tapusin si Optimus. Ngunit dumating si Bumblebee para iligtas siya. Walang awang binaril ng maraming beses ni Scourge si Bumblebee, at pagkatapos ay tinanggal pa ang kanyang Autobot emblem bilang trapeo. Habang naghahanda si Scourge na wakasan si Optimus, biglang sumulpot si Air Azor at pinakawalan ang malalakas na apoy, pinilit ang mga Terracons na umatras. Dahil hawak na nila ngayon ang kalahating Transwarp Key, umalis ang mga Terracons bilang mga nagwagi, habang muling nagsama-sama ang Autobots upang harapin ang matinding pagkatalo. Pagkatapos ng labanan, sumama sina Optimus at ang Autobots kay Air Azor para malaman pa ang mga nangyayaring kaganapan. Halatang lubos ang pagkabagabag ni Optimus sa pagkamatay ni Bumblebee, hirap siyang panatilihin ang kanyang composure. Ipinakilala ni Air Azor ang sarili bilang isang Maximal, isang mandirigmang nagmula sa parehong nakaraan at hinaharap. Ibinunyag niya ang banta ni Unicron at ang papel ni Scourge bilang alagad nito. Alam na ni Optimus ang alamat tungkol kay Unicron kaya nakinig siyang mabuti. Ipinaliwanag ni Air Azor na si Scourge ay sinapian ng madilim na enerhiya at literal na kontrolado ang kanyang kaluluwa ni Unicron. Sinabi rin,
ni Air Azor na matagal nang hinati sa dalawang bahagi ang transwarp key ng mga Maximal para protektahan ito. Sa paniniwala niya, siya na lang ang natitirang Maximal dahil nagkahiwa-hiwalay at nagtago na ang iba noon pa man. Samantala, telepatikong nakikipag-ugnayan si Scourge kay Unicron. Galit na galit si Unicron dahil kalahati pa lang ang nakuha nila. Pinarusahan niya si Scourge, nakabitin ito sa ere habang dumaranas ng matinding sakit, pinapahirapan sa ilalim ng kontrol ni Unicron. Balik sa Autobots, natukoy na ni Elena ang susunod na clue. Napagtanto niyang nasa pero ang natitirang bahagi ng transwarp key dahil kapareho ang mga simbolo ng ibon sa mga nakitang marka sa isang sinaunang templo doon. Nagdesisyon ang Autobots na pumunta sa pero, at nagpumilit sumama si Noah. Pero iba ang layunin ni Noah. Nais niyang sirain ang ikalawang bahagi ng susi para hindi na kailanman makarating si Unicron sa Earth, kahit pa ang kapalit nito ay ang pagkakabihag ng Autobots sa mundo. Agad silang sumakay sa Stratosphere, ang dambuhalang transport alay ng Autobots, papuntang Pero. Pagdating nila sa Pero, nakipagkita sila kay Wheeljack na tumulong sa paghahanap ng pasukan ng templo gamit ang coordinates mula kay Elena. Natagpuan ang pasukan sa isang lumang simbahan na nasa gitna ng masiglang parada. We must retrieve the other half before he does. Then we'll have to take a play out of your book. Me and Elena will do it. We'll blend in with the parade. Yo, Noah, think fast. And if you need help, just holler. Para hindi mahalata, sina Noah at Elena ay nakihalubilo sa masayang crowd, habang si RC ay nanatiling nakatago sa loob ni Wheeljack, sina Optimus at Mirage naman ay nanatili sa anyong sasakyan. Habang naglalakad patungong simbahan, nagkaroon ng maikling kwentuhan ang mga Autobots. Pagdating sa loob, sinagot ni na Elena at Noah ang isang puzzle para mabuksan ang pasukan. I think there's something under here. I thought it would. Bumaba sila sa madilim na kuweba, na para bang eksena sa Indiana Jones. Sa kabilang banda, dumating rin ang mga Terracons at nagpadala ng freezer para habulin sila. Sa loob ng templo, nadiskubre ni Noah at Elena na wala na doon ang ikalawang bahagi ng transwarp key, matagal na pala itong inilipat. Bago pa nila maproseso ang impormasyon, inatake sila ng freezer kaya napilitan silang tumakbo. Ngunit naisip ni Noah na hindi sapat ang pagtakas, kaya ginamit niya ang gauntlet na ibinigay ni Mirage at pinasabog ang freezer para protektahan si Elena. Sa labas, sumiklab ang matinding labanan. I'm going to take back Scourge's key, and then take off his head. Muling nagharap sina Optimus at Scourge, habang sina RC, Wheeljack, at Mirage ay nakipaglaban kina Nightbird at Battletrap para makakuha ng oras. Sinira ni Air Azor ang tulay sa likuran gamit ang malakas na atake para pigilan ang mga kalaban, pero tinamaan siya ng isang crab-like needle device mula kay Scourge, na unti-unting nang binabago at sinasapian ang kanyang pagkatao. Paglabas ng kuweba papuntang gubat, laking gulat ng lahat nang makita nila sina Primal at ang iba pang Maximals. Who are you? Why are you hunting for the key? Not so fast! Stand down! Tumaas ang tensyon saglit, pero agad namang namagitan si Air Azor para pakalmayan ang sitwasyon. Ipinakilala ni Primal ang Maximals kina Optimus. Sinabi niya na ipinangalan siya kay Optimus Prime bilang parangal sa isang alamat ng Cybertronian Warrior, isang karangalan daw para sa kanya. Ipinahayag ng Maximals na nasa kanila ang ikalawang kalahati ng transwarp key. Ibinunyag din nila na sila ay isang advanced na lahi na naglalakbay para maghasik ng buhay sa buong universo, ngunit nanatili sila sa Earth upang protektahan ang key. Inakay nila ang grupo sa isang maliit na baryo ng tao. Mga inapo ng tribong matagal nang namumuhay kasama ang mga Maximals, pinoprotektahan ang key at ang kalikasan. Namangha si Prime sa tiwala ng Maximals sa mga tao. You allied with humans. The Maximals have already sacrificed one home to protect the universe. As a leader, I know you understand. He is not the Optimus Prime I imagined. Optimus, come. I want to show you something. Sabay turo sa malawak na lambak ng Energen deposits. Umaasa si Prime na magagamit ito para buhayin si Bumblebee. Pero ipinaliwanag ni Primal na ang Energen ay, Earth, hindi gumagana,
maliban na lang kung mapapagana ito ng isang napakalakas na enerhiya. Kahit hindi sigurado, dinala pa rin ni Stratosphere ang katawan ni Bumblebee sa Energen. Maingat itong inihiga ni Optimus, hawak-hawak ang kaunting pag-asa. Sagot ni Primal. There is more to them than meets the eye. Kinagabihan, nag-usap ng masinsinan sina Noah at Elena. Sinubukan ni Elena na kumbansihin si Noah na huwag sirain ang Transwarp Key. Pinaalala niya ang mas malawak na epekto ng kanyang desisyon. Kinabukasan, nagising si Elena na magulo ang kilos ni Air Azor. Hindi na siya maawat, tuluyan na siyang sinapian. Agad nilang naunawaan na papalapit na si Scourge at ang Terracons. At sa ilang saglit lang, umatake na nga sila. Sa gitna ng kaguluhan, kinuha ni Noah ang Gauntlet Gun, determinado nang sirain ang Transwarp Key para iligtas ang mundo. Pero pumihil si Optimus at sinabing hindi ito ang tamang paraan. Nagdesisyon si Noah na huwag na lang ituloy. Ngunit agad-agad, dinampot ni Elena ang key, at biglang dumating si Air Azor, wala pa ring kontrol sa sarili. Tinangay niya si Elena. Agad tumalon si Primal para habulin si Air Azor sa mga bundok. Sa kabila ng pagsisikap niya, nakuha pa rin ni Scourge ang parehong bahagi ng susi. Nakipaglaban si Primal kay Air Azor, at saglit na bumalik ang katinoan nito. Nakiusap si Air Azor kay Primal na tapusin na siya. Masakit man, wala siyang nagawa kundi patayin si Air Azor, isang matinding dagok sa kanila dahil isa siya sa huling Maximals. Sa pagkakamit ng dalawang bahagi ng Transwarp Key, umakyat si Scourge sa tuktok ng isang bulkan. Doon niya pinagsama ang mga ito at gumawa ng isang higanteng tore para sa key. Hindi sumuko si Noah at sinabing hindi pa tapos ang laban. Sumang-ayon sina Prime at Primal, ngunit kailangan nila ng isang maayos na plano. Napagtanto nilang ang tanging paraan para mapigilan ang tore ng hindi sumabog ay sa pamamagitan ng pagpasok ng tamang access code. Dito pumasok si Elena at ibinahagi ang mahalagang natuklasan, kalahati ng code ay nasa bird statue, at ang isa pa ay natagpuan sa templo. Napaisip si Prime, na pagtanto niyang buong panahon silang lumalaban ng kanya-kanya. Ngayon lang siya tuluyang nagtiwala kina Noah at Elena, at pumayag sa isang solidong plano bilang isang tunay na team. Habang ang Autobots at Maximals ay lalaban sa mga Terracons, ang mga tao naman ay dadaan sa masisikip na tunnel papasok sa tore. Layunin nila, maabot ang control console at ipasok ang code bago mahuli ang lahat. Nang ma-activate ito, nagsimulang bumukas ang portal sa kalangitan, senyales ng pagdating ni Unicron. Mula sa tore, nagsilabasan ang napakaraming Terracon drones para ipagtanggol ang plano ng kanilang amo. At dumating na ang matinding labanan. Pinangunahan ni Optimus Prime ang huling digmaan. Maximals! Autobots! Roll out! Sina RC, Wheeljack, Rhinox, at Cheetor ay sumabak sa mga Terracon drones. Sina Prime at Primal naman ay humarap kay Battletrap. Pinutol ni Primal ang braso at paa ni Battletrap, at pagkatapos ay pinukpok ito gamit ang sariling wrecking ball. Biglang naglabas ng signal ang tore, na siyang nagbigay reaksyon sa Energen sa lambak, at unti-unti, nabuhay muli si Bumblebee. Samantala, ginulo ni Mirage si Scourge, pero mabilis siyang natalo. Nahuli ni Scourge si Noah sa tunnel at hinayla siya palabas, habang si Elena naman ay nagmamadaling pumunta sa console. Nakuha pa ni Mirage na tanggalin ang mask ni Scourge, at lumitaw ang isang itsura na kahawig ni Ultron ng MCU. Sa kabila ng distraction, inatake ni Scourge si Noah, pero sinalo ni Mirage ang tama, tila isinakripisyo ang sarili. Bago tuluyang mawalan ng lakas, nag-transform si Mirage bilang isang exosuit para kay Noah. Sinabi niyang siya na ang baalang magpatuloy. Suot ang suit, hinarap ni Noah si Scourge, pero kapansin-pansing hindi siya pantay na katapat nito. Sumali na rin sa laban si Optimus Prime, pero kahit magkasama na sila ni Noah, hirap pa rin silang tapatan ang kalaban. Sa itaas nila, lalo pang lumaki ang portal ni Unicron, at nagpadala ito ng mga ball drones para palalain pa ang labanan.
Halos mawalan na ng pag-asa ang lahat, pero biglang sumulpot si Stratosphere sa ere, at mula rito, tumalon si Bumblebee. Agad siyang umaksyon, binaril ang mga drones at tinamaan ng diretso si Scourge, na nagbigay ng pagkakataon sa grupo para makabawi. Ngunit mabilis ding roams back si Nightbird, sinunggaban niya si Bumblebee habang nasa ere, at si Scourge naman ay nagpaputok sa kanya. Mabilis nag-isip si Bumblebee, ginamit niyang panangga si Nightbird. Nabali ang isa nitong pakpak, at sinaksak ni Bumblebee gamit iyon. Sumabog si Nightbird sa isang naglalagablab na pagsabog habang lumapag si Bumblebee sa isang heroic landing. Samantala, si Elena ay habol ng isang freezer habang desperadong tinatangka maabot ang control console. Sa huli, naipasok niya ang tamang access code, pero bago niya ito matapos, nasira ang console dahil sa matinding banggaan ni Scourge at Optimus Prime. Habang naglalaban sila, humingi si Scourge ng tulong kay Unicron. Tumugon si Unicron sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga higanteng Scorponok para baliktarin ang sitwasyon. Pero hindi na nagpigil si Prime, pinutol niya ang mga braso ni Scourge, sinira ang kanyang ulot gulugod, at kinuha muli ang Autobot emblem ni Bumblebee. Wala nang ibang opsyon si Prime. Desidido siyang sirain ang Transwarp Key, kahit ang kapalit ay ang kanyang sariling buhay. Autobots, Maximals, retreat to safety. I will destroy the key myself. Protect them. Your sacrifice becomes our oath. Habang tumatakas sina Noah at Elena, pinasabog ni Prime ang key. Nagdulot ito ng napakalakas na pagsabog na nagsimulang sumipsap ng lahat papasok sa portal. Habang hinihigop si Prime ng puwersa, hinawakan siya ni Noah gamit ang palakol ni Prime at sinubukang iangkla ang sarili sa lupa gamit ang kanyang exosuit. Ngunit masyado nang malakas ang hatek, at unti-unti na ring nahihila si Noah. Sa huling sandali, biglang tumalon si Primal, hinawakan niya sina Prime at Noah at iniahon silang dalawa pabalik sa kaligtasan. Dito, nag-transform si Prime sa isang slick na anyo at sumakay si Noah sa kanyang likuran. Magkasama silang tumakas palayo habang ang tore at ang susi ay tuluyang winasak sa isang dambuhalang pagsabog. Sa huling bahagi, sinabi ni Primal na hindi papatay si Unicron, nakulong lang ito, at posibleng bumalik. Matatag na sagot ni Prime, "Let him come." Ibinigay ni Optimus ang isa sa kanyang klasikong talumpati, tanggap ang pagkawala ng Transwarp Key, pero binigyang diin ang bagong lakas sa kanilang pagkakaisa. Ayon sa kanya, ang tanging pag-asa ng tagumpay ay ang pagtutulungan. Pagkatapos ng labanan, makikita si Noah sakay ng Stratosphere habang ibinabalik ang exosuit, senyales ng pagtatapos ng isang matinding digmaan. Kalaunan, muling nag-apply si Noah para sa isang security job. Habang naghihintay, napansin niya sa TV na kinikilala na si Elena para sa kanyang natuklasan sa templo sa Peru. Sa gitna ng interview, laking gulat ni Noah nang sabihin ng hiring manager na alam niya ang mga ginawa nitong kabayanihan, at bilang gantimpala, sasagutin nila ang lahat ng gastusin sa gamutan ng kapatid ni Noah. Pero biglang nagiba ang tono ng usapan. Inimbitahan ng lalaki si Noah at ang malalaking kaibigan niya na sumali sa kanilang laban. At lumitaw ang isang lihim na base sa likod nito. Nang baliktarin ni Noah ang card, nakasulat dito, G.I. Joe. Sa mid-credit scene, makikita si Noah na nagtatrabaho sa isang junker car na binuo mula sa iba't ibang pyesa. Habang nilalagay niya ang huling piraso, biglang nag-transform ang sasakyan, isang pulang may pilak na Mirage na nabuhay muli mula sa exosuit. Kahit may kalawang pa, malinaw, muling binuhay ni Noah si Mirage. At dyan nagtatapos ang ating epic na recap. Ano sa tingin mo ang pelikulang ito? Iwan ang iyong komento sa ibaba, at kung nagustuhan mo ang video, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.